Alden and Catherine, diretsahang tanong. Para matapos na ang mga espekulasyon at para mabigyan na ng linaw lalo na ang mga fans ng Kat Den, kayo na ba? I mean, mag-boyfriend at girlfriend na ba kayo? In short, mag-jowa? Tito Boy, kung babalikan lang po natin yung mga previous interview ko tungkol po sa amin ni Catherine, may sinabi po ako na what you see is what you get. Catherine is single na po, and I admit din po sa inyo last time na nanliligaw po ako sa kanya. Actually, pinag-usapan talaga namin to, and we decided to say it na and it is a yes, kami na po. He's a very good man. Kahit sila ni Mama nagkakasundo talaga. From the very start, nafe-feel ko talaga yung sincerity ni Alden at ang pagiging gentleman niya. And to confirm, yes, kami na po. Babalik pa rin sa yakap mo. Whenever What's up, guys? I'm here in Bicol right now and I need to go to the bank. Tara, punta tayo sa video. you're the one that never lets me sleep. Hello Kat Den fans! So trending ito online mga kasembreros na nagkaaminan na si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden mga kasembreros sa na sila na po mga kasembreros, no? As in sila na publicly declared mga kasembreros or officially declared ni na Sir Alden, gaya na napakinggan ninyo, at saka ni Ma'am Catherine mga kasembreros na sila na po, no? Pero ito po, no, sa ito po ay edited mga kasembreros. Hayaan na lang natin na low-key yung Kat Den mga kasembreros na sekreto sila. Pero ito kasi ay edited lamang po ng isang Kat Den fan, no? O ng isang Kat Den admin mga kasembreros. So, napapansin natin dito, iba yung mga parang pag-mention nila yung mga words, pag-pronounce ng mga words, tapos yung boses na medyo ano rin kakaiba or iba mga kasembreros. So, ito po siguro sa sobrang Catholic niya ay talagang na-edit niya ito mga kasembreros na parang totoong-totoo. Kasi kung aamin sila mga kasembreros sa public ay ibabalita at ibabalita talaga yan ng kanilang network mga kasembreros. Pero for now, let's be contented and be satisfied sa status ng Kathleen na secret, private but not secret ang kanilang kumaga pa ang kanilang status ngayon mga kasembreros. So yun po, no, edited po ito mga kasembreros, pero we know, no, na privately sila na po mga kasembreros, they're just enjoying singleness mga kasembreros. And then ito, so si Ma'am Catherine nakauwi na, ito muna mga kasembreros. So itong sa video mga kasembreros, napansin ko talaga ito, branches visitation para visitation para na si Sir Alden mga kasembreros dun sa video Albay nga niya or Bicol mga kasembreros. So napansin ko talaga dito yung sing-sing ng suot-suot niya mga kasembreros nung parang nag-process siya sa tawag dito sa ATM mga kasembreros. So yung kanyang tawag dito, yung kanyang sing-sing na ito ay parang ano siya, no, parang ibon niya na parang yung katulad kay Ma'am Catherine na brooch mga kasembreros na ginamit sa bench, no. So we know na may significance ito mga kasembreros or may symbolism yung kanyang sing-sing na ito mga kasembreros. So kahugis nung sa kay Ma'am Catherine. So low-key lang tayo mga kasembreros. So dito ay yun nga, no, si Sir Alden ay parang nag-ano siya, parang gaya na mention natin nakaraan, parang nag-demo and so on mga kasembreros. Ang mukha ni Sir Alden sobrang fluffy. Kailangan medyo magbawas siguro ng konti, kahit 2 kilo lang o ng timbang mga bigay mo sa akin, Paps. Joke lang po mga kasembreros. So yun, no, natatawa ako minsan sa mga nagsasabing laos na si Sir Alden kasi nga kumpara kay Sir Daniel Padilla na sobrang sikat, no, sobrang daming fans. So hindi nila kasi nakita kasi nga hindi sila avid fan mga kasembreros. Ang nakikita lang nila yung dami ng kay Sir Daniel Padilla, tapos yung kay
Sir Alden ay hindi nila nakikita kasi nga hindi naman sila nakatutok, no? Nakatutok sila doon sa kanilang sa kanilang inahangaang artista nga na Sir DJ, mga kasembreros. And sure, para sa kanila wala lang naman yon, no? Pero ang mga fans lang talaga ang nagkakanya-kanya ng kumpara, mga kasembreros. Pero tayo po ay we know, kasi parang alayo, wag natin ikumpara si Sir Daniel Padilla, hindi naman sa pag-underestimate. Si Sir Alden, director na, nakaproduce na ng mga sariling pelikula, no? Nakapag-collaborate na sa iba't ibang bansa. Tawag dito, may sarili mga businesses, no? May business din naman sila, sila Ma'am Carla Estrada sa Tacloban, isang McDo yata yung mga kasembreros. Yung kanilang franchise doon. Nakita ko yung vlog niya. Tapos si Sir Alden, kaliwat kanan yung mga franchises, sa Conchas pa lang, 4 na. May sa McDo pa, no? May sa Hungry Pita, and so on, mga kasembreros. So, wag natin ikumpara kasi baka, alam mo na, to speak what is the reality ay matatalo si Sir Daniel Padilla. Pero pareho silang, kumbaga pa, hinahangaan, mga kasembreros. So, yun po. And then ito, si Ma'am Catherine, nga nakauwi na siya. May post dito ang isang admin kagabi, mga kasembreros, na kasama niya sina Lexina at si Baby QQ na mga kasembreros. So, na-miss nila ang kanilang tita, mga kasembreros, ha? Kung kaya naglambingan ang magtita, mga kasembreros. So, ito ay naka-block si Ma'am Catherine dito. Tapos, sina Baby QQ, of course, no? Very clingy ang dalawa, mga kasembreros, sa kanilang pinakamahal na tita. And then ito, si Sir Alden, parang nagkaroon siya ng hindi ko alam kung interview ito. Kagabi niya kasi pinost may nakita kaming pogi, nagpa-picture sa amin. Pero ito po ay sina Ma'am MJ Merfori at saka si Ma'am Aubrey Carampel. Baka meron silang interview na aabangan natin, mga kasembreros, no? Bonus, may nakita kaming gwapo na mabait pa. So, parang nasa isang table sila, mga kasembreros. Si Ma'am MJ Merfori ay showbiz reporter, no, sa TV5. Si Ma'am Aubrey Carampel naman ay showbiz reporter naman sa GMA, mga kasembreros. So, baka malamang sa malamang ay meron silang interview, mga kasembreros. So, abangan natin ito, no? And then ito, next item natin, mga kasembreros. Dito, yung anak ni Ma'am Gladys Reyes na si Christophe yata ito. Parang hinahangaan niya pala, no? Sina Ma'am Catherine at saka si Ma'am Bel Mariano. Parang signing ng contract kagabi, o parang pinresent sila sa media, mga kasembreros, yung mga bagong set ng artista, mga batang artista. Grabe, no? Parang cycle lang din ang showbiz, mga kasembreros, after ni na Ma'am Sunshine Cruz dati. Ito, anak niya ito, si Angelina yata ito, mga kasasarap niya, Christophe. So, parang cycle lang din after ng generation na to, next generation na naman, and the next generation. So, parang representation din siya ng ating buhay in general, na kapag nanganak, lumaki, nagkaapo, o magkakaanak, magiging lolo-lola na tayo. Parang gano'n lang din, mga kasembreros, no? So, that's the reality of life, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros. Si Daddy Bay ang kulit na. Kasi sikat yan sa TikTok yung yung parang nagpaparamdam na si Jose Marichan ng whenever I see girls. So, parang hindi siya tutuloy. Tapos sabi niya dito, may nagpaparamdam, buwisi. July pala. Sabi ko rin Daddy Bay. So, alam niyo yung mga yung dala ng TikTok, alam nyo, napakaganda kasi interaction ng mga kahit na mga matatanda na, no, talaga nagiging tool din ang TikTok, mga kasembreros, na maging happy lang ba ang buhay ng tao, mga kasembreros, pa-ordinaryo ka man or mapasikat ka man, mga kasembreros, mayaman ka man or hindi ka man mayaman. So ganun, mga kasembreros. So ginagawa nilang parang kumaga pa stress reliever, no, ang TikTok din, mga kasembreros, at saka Facebook. So wag lang abusuhin kasi may mga times na kumaga pa ginagamit nila sa masama, ginagamit nila sa iba't ibang maling activities, mga kasembreros, or ginagawa. And then ito, ang cute ng pinost si Sir Alden. So pinost niya itong corgi, mga kasembreros, no, na isang aso. Ang cute, mga kasembreros, kasi nga si Sir Alden ay ambassador ng PAWS, no, Philippine Animal Welfare Society, mga kasembreros.
So, kung kaya pinost niya itong corgi. Hindi ko lang kung aso niya to, no? Pa-comment naman po mga, kasi iba yung si Bailey, si Bailey lang yung kilala ko mga kasomberos. Tapos may malaking aso siya, no? Nung house tour niya. Pero hindi ko alam kung ano yung mga pangalan nila mga kasambreros. Next item natin, of course, no, ang prayer ni Pops Alden ngayong July 26. Sabi niya po dito, Dear God, thank you for another day of life. This day is a gift from you and I don't take it for granted. I recognize that not everyone will wake up today and I am grateful for the breath in my lungs and the opportunities before me. Help me to walk with a heart full of gratitude, mindful of all the blessings you have given me. Let my attitude reflect thankfulness in every moment, and may I use this day to honor you and show love to those around me. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, start your day with a prayer talaga of thanksgiving and being grateful to God, mga kasembreros, and using our lives as His instrument of love as well to those who are around us, mga kasembreros. And then ito, ang last item natin so second to the last item, so nag-post siya ng ni Tadej mga kasembreros na parang pumipirma doon sa mga parang mga bata na mga riders or mga bikers din mga kasembreros na hinahangaan din po siya Tadej mga kasembreros. So nagpapapirma kasi hinahangaan siya ng mga young bikers din mga kasembreros sa Tour de France. And then ito, singit ko lang to mga kasembreros, si Ma'am Sarah Geronimo, no? Nanalo pala siya na International Female Artist of the Year sa Gospel Choice Awards. Parang mga ito, kasi parang Christian si Ma'am Sarah Geronimo na, no? At saka si Sir Mateo Guidicelli, parang parang Christian na sila mga kasembreros. So, praise God sa kanilang buhay. Parang meron silang sariling studio mga kasembreros ngayon. Parang sila na yung kukuha sa mga artist or parang kukuha sila ng mga talent mga kasembreros or talent agency na rin. So music awards ito, Gospel Choice mga kasembreros. So congrats kay Popstar Princess, no? Si Ma'am Sarah Geronimo. Tapos sa Georgia, Atlanta pala ito, no? June 26 pa pala ito na held mga kasembreros. No? Ngayon ko lang po na July yata ito, July 26, 29, 26. So, ngayon ko lang po na nakita mga kasembreros. So, proud ako kasi proud na humbled kasi si Ma'am Sarah ay Christian na rin po, no? Tapos, birthday niya yata kahapon. Yes, 37th birthday, no? Ni Ma'am Sarah Geronimo na sobrang sikat mga kasembreros na, of course, no? Champion sa kantahan talaga ito mga kasembreros si Ma'am Sarah Geronimo. So 2002 siya nanalo mga kasembreros. So July 25 sa birthday nga niya kahapon mga kasembreros. Alright, sinatch sa ating Kathleen items na may halong sa Ma'am Sarah Geronimo. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Again, sa mga biktima po ng baha at bagyo, mag-ingat po tayo po, no? Today is July 26, 2025, Sabado na po. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros ha. Sana po ay pakinggan natin ang title, Tamang Oras at Panahon. Ecclesiastes 3:1-8. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born, a time to die, and a time to plant, and a time to pluck what is planted, a time to kill, and a time to heal, a time to break down, and a time to build up, a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance, a time to cast away stones, and a time to gather stones, a time to embrace, and a time to refrain from embracing, a time to gain, and a time to lose, a time to keep, and a time to throw away, a time to tear, and a time to sow, a time to keep silence, and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. Napakaganda mga kasembreros. Dito yung sasabi ko parati na kung kayo po ay masugid na sumusubaybay sa ating channel, may seasons na may tamang panahon at oras sa bawat tao, sa bawat stages ng buhay ng tao. Kung mapasusumahin natin sa 3 or 4 na stages, ito ay seasons of learning, seasons of earning, nagtatrabaho na, tapos season to enjoy your singleness or your trabaho or pag-iipon,
Tapos dito na yung time to get married, mga kasembreros. So ang ginagawa kasi ng kabataan, no, ito yung sasabi ko na naman, ang ginagawa ng mga kabataan ngayon, lalo ng estudyante, inuuna na taga jowa, parang purpose na yung pag-aaral nila ay pagjojowa, mga kasembreros. Shout out dun sa mga kabataan, lalong-lalo na yung mga talagang nag-aaral na parang atat na atat sila magka-jowa, parang you do not belong to this generation kapag wala kang jowa. Parang yung source ng happiness nila, yung jowa. So, kung pa hindi nagtatagal ay nagkakaroon ng intercourse. So, nagkakaroon ng, alam nyo na, no, nagkakaanak ng bata. So, dagdag sa hirap, mga kasembreros. Kumaga pa, kung ang lolo ng lolo mo hindi nakapagtapos ng pag-aaral, yung lolo mo at hindi nakapagtapos ng pag-aaral, yung magulang mo hindi nakapagtapos ng pag-aaral, so ikaw rin na anak hindi nakapagtapos ng pag-aaral. So, repeat the cycle of kahirapan nilang mga kasembreros. I'm not saying na nakapagpapayaman talaga ang edukasyon, mga kasus, but kung hindi man maging mayaman, at least hindi masyadong mahirap, mga kasembreros ba, lalong-lalo na kapag naghahanap ka ng trabaho. Kasi nakita ko talaga dito sa paligid namin, kapag wala talagang hindi nakapagtapos ng college ang isang estudyante o ang isang kabataan, ay ang construction, contractual na mga trabaho, hindi forever, isang linggo lang, 2 linggo, another maghahanap na naman sila. So, based on experience and based on observation talaga, mga kasembreros, mahirap yung hindi natin nasusunod itong tamang panahon at tamang season ng buhay, no, tamang oras, mga kasembreros. So, may mga times na full of love tayo, may times din na merong understanding sa ating pamilya, may time na isisilang ang tao, no? Talagang literal ito, mga kasembreros, no? May time na nagtatanim, may time na nag-harvest, may time na may pumapatay, no? Mga wars, mga kasembreros, and may mga time na nasusugatan tayo, at dumarating din ang panahon na tayo po ay gumagaling or heal, mga kasembreros. So may time na umiiyak tayo, may time na tumatawa tayo. Ito mas specific lang ito, mga kasembreros, na sinabi dito ni King Solomon, na author ng Ecclesiastes, mga kasembreros. Ang Ecclesiastes sa Tagalog po ay ang mga ngaral. So ang mga ngaral dito ay si Haring Solomon, mga kasembreros. So when we read Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8, we are reminded of the ever-changing nature of life. So pabago-bago, no? Ito isa ritong reminder sa atin, ang buhay po ay may iba-ibang stages at may iba-ibang changes, mga kasembreros, or metamorphosis. The verses speak to the appointed times and seasons that each of us will go through in a journey on earth. So lahat tayo talagang parang yung isang paru-paro na from caterpillar, from eggs to larvae to caterpillar, mga kasembreros, and then papasok sa cocoon, and then magiging butterfly, tapos mamamatay. So ganun ang stages, mga kasembreros. So tayo rin, mga tao, lalong-lalo na kasi we are the most special creation and most loved na nilikha ng Panginoon. May mga stages tayo na pinagdadaanan sa buhay. So hindi ka forever 15 years old. So ito yung sasabi ko sa mga kabataan dito every time I speak to them, na hindi ka forever 15 years old, hindi ka forever 16, hindi ka forever 17. Talagang lilipas at lilipas ang ating edad. At pag lumipas na yan, hindi ka nakapag-aral ng mabuti, hindi ka nakapagtapos, ay sasabihin mo na talagang I regret, no? Naging relentless ka, no? Nagre-remorse ka, mga kasembreros. Grabing panisi o grabing pagsisisi, no? Kasi nga ang pagsisisi ay parating nasa huli. So that is universal at saka timeless na axiom or kasabihan din, mga kasembreros, na ang pagsisisi ay laging nasa huli. There is a time for everything, a time to be born, a time to die. So ito nga yun, mga kasembreros, yung nagre-remind sa atin na mga challenges na pwede nating harapin, at saka lahat ng ito ay lumilipas lang din, mga kasembreros. And napaka relevant ngayon, mga kasembreros, and even to the future generations ng Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8. Kasi well-known passage ito na nag-explore ng natural order ng rhythms, no, ng buhay natin. May rhythm. Kumbaga pa, may sa tugtog merong rhythm, may notes, may pitch, and so on, mga kasembreros. It tells us that there is a designated time for every activity under heaven, encapsulating the cyclical nature of our experiences. So, kahit paulit-ulit kasi ito, no, cycle ang ating buhay, mga kasembreros, sa mundong ito, but you need to do your best. You need to perform well, no? You have to stand out, no, mga kasembreros,
sa pag-aaral, no, hindi ka man maging top-notcher, at least gawin mo yung part mo ba na pag pinag-aaral ka na mabuti, ginagastusan ka ng libo-libo, gawin mo yung part mo as a student, no? Kaya kailangan yung goal mo dyan is makapagtapos talaga ng pag-aaral. So although hindi naman lahat tayo ay pare-pareho ng situations, may mga talagang hirap sa finances, ay pag gusto mo kasi may paraan talaga mga kasombreros, no? Lalong-lalo na maraming mga scholarship programs ang ino-offer din sa mga agencies or sa ibang mga foundations, mga kasombreros. This passage is a part of the larger book of Ecclesiastes, which is traditionally attributed to King Solomon. So kaya po ng ating na-mention kanina, mga kasombreros. And the author, King Solomon, presents a perspective that acknowledges both the beauty and the futility of life's endeavors. So lahat po tayo may pinagdadaanan. And ang phrase dito na pag isinilang tayo, may time na namamatay, kasi ang generation natin, bagaman may mga isinisilang, may mga namamatay din, kumapag death rate at saka birth rates, mga kasombreros. So ganun po siya. So inevitable. So ibig sabihin ng inevitable, hindi po siya naiwasan, no? Cannot be avoided, no, mga kasombreros, ng cycle ng buhay. Hindi mo pwedeng sabihin na kailangan forever 20 years old na ako, forever 15 na ako, gusto ko dito lang ako parati, no? Hindi nga, mga kasombreros, kasi nga ako talagang in-enjoy ko yung buhay sa Maynila dati, no? Nagtrabaho tayo doon, no? And so on, mga kasombreros, we did our role, our responsibility as a child or as a son, mga kasombreros, ng isang mamamayang Pilipino. So ng aking nanay, of course, no? So yun, pero hindi pala forever, no? May pagbabago at may pagbabago talaga, mga kasombreros. Everything is passing. So kagaya ng ating buhay na passing at saka hindi forever. So ang ating trabaho, parang nag-early retire ako, mga kasombreros, kasi nga from company ay naging content creator tayo, mga kasombreros. Dati pa naman gumagawa na ako ng contents, pero gumapa ko konti-konti lang, mga kasombreros, kasi nga may trabaho ako sa opisina. Pero ngayon ay full-time na tayo. So sa awa ng Panginoon, dito lang tayo sa bahay, mga kasombreros. So naisip ko talaga dito, no, lalo pa nung nagkasakit ako, ay naisip ko talaga na mahirap pala, no, na wala kang trabaho tapos nag-early retire ka na. Kasi ang bills hindi naman nag-ano yun, yung kuryente, tubig, pagkain, kumakain ka pa na araw-araw, and so on, mga kasombreros, ay hindi yun natitigil, no, hanggang sa tayo ay may hininga pa, kakain at kakain talaga tayo. So saan mo kukunin kapag wala kang trabaho? So talagang dito ay pinalasap sa akin ng Panginoon at pinakita niya talaga ang reality ng buhay, mga kasombreros. So recognizing that there are different seasons and phases we go through can help us find meaning and purpose in life, mga kasombreros. So just like the verse describes various contrasting seasons, a time to weep and a time to laugh, no, ito yung mga contrasting seasons niya, mga kasombreros. May time na namimikati tayo, namamatayan, and may time na nagsasaya tayo, mga kasombreros. On the other hand, we too experience different emotional, physical, and spiritual seasons sa ating buhay. So talagang napakaganda nito, mga kasombreros, nung Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8. So kung ako sa inyo ay basahin niyo po, mga kasombreros, sa inyong Biblia, no, sa inyong bahay. And book ito after ng Proverbs, mga kasombreros, Ecclesiastes, Proverbs. So yun po, no, magkatabi yun sila, mga kasombreros, kasi nga sinulat ni King Solomon, mga kasombreros. Alright, so naman po sa ating Word of God, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at wisdom na nagmumula sa ating Panginoon, na merong seasons of life na dapat i-follow. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po. I love you all.